Askaram guys, a day of my life as Indianang Pinay. Tunghayan ang mga kaganapan ko rito sa India. Nga pala, ito nga pala yung itsura dito sa lugar namin sa Kerala, India. At kung mapapansin nyo is napaka-greeny talaga rito. Bawat bahay is may kanya-kanyang mga pananim sila. At madalas nga na makikita nyo rito mga pananim is yung mga coconut. So, bali ngayon nga pala, isinama nga kami ng asawa ko. I mean, hindi nga kami sinama. Ako nga lang yung nagpumilit sa kanya na isama naman kami. Kasi guys, alam nyo ba na mag-aapat na taon na ako dito next year at 2 beses pa nga lang ako nakapunta sa bilihan ng manok dito. Kasi nga, madalas talaga is yung namamalengke rito is yung mga lalaki. Tapos minsan, ayaw pa ng asawa ko na isama ako, kaya madalas yung anak ko lang yung sinasama niya. So ayan, malapit na nga pala kami rito sa bilihan ng manok. Bale, 2 klase pala yung bilihan ng manok rito sa India. I mean, dito sa lugar namin. At dahil 5:30 na nga, kaya naman sarado na yung kabilang binibilhan namin ng frozen chicken. Kaya naman this time is dito nga kami bibili. Dito pala sa lugar namin sa Kerala, India is iba-iba yung places kung saan pwede kayo bumili. Like bibili kayo ng baboy, baka, chicken, or isda is iba-iba yung lugar ng bilihan nito. Kaya kailangan mo talaga na may sasakyan rito. At ganito nga pala yung itsura ng bilihan ng chicken dito sa amin. Ang unang kita ko pala dito is natutuwa talaga ako. Kasi hinahabol-habol pa nila. Pero same time is nung nakita ko paano nila katayin to is naawa talaga ako. Kasi nasanay talaga tayo sa Pilipinas na bumibili tayo ng manok is katay na siya at malinis na. Samantalang dito is ganito. So ayan, bali tinitimbang pala nila yung chicken kung ilang kilo. Tapos ayan, 2 point something nga yung kilo nito. Dahil nakapili na nga kami ng chicken na bibilhin namin, kaya naman ayan, ginagawa na nga nila is parang kinakatay na. Sa totoo lang, pag nakikita mo talaga to sa personal is parang ayaw mo na talagang kumain ng manok. So dito pala sa India, sa lugar namin is yung pagkatay nila is tinatanggal lahat, pati laman. Pati yung balat pala is tinatanggal nila. Yung mga tao kasi dito is ayaw kumain ng chicken na may balat. As in, super linis talaga na chicken na ibibigay nila, pati laman loob is tatanggalin at itatapon nila. Kaya minsan gusto ko mang kumain ng isaw, hindi ko magawa dahil nakakahiya talaga rito. Baka kasi mamaya is sabihin nila kinakain ko yung pagkain ng aso. Ito kasi madalas is pag kailangan mo hingin nun, kailangan mo sabihin na ibibigay mo sa pagkain ng aso. Kaya ayaw ko naman na gawin iyon. Kasi hindi naman tayo aso. So, bali, ayan nga pala yung asawa ko. Bagong tuli nga lang yan. Kaya ganyan yung suot niya. Charot lang. So, bali, ganyan pala yung pormahan niya pag lagi siya namamalengke. At ayan nga, pinagsuot nga din niya ako ng Indian dress. Ayaw niya isama ako pag pumupunta kami ng palengke pag nakaporma. Tapos ayan, pagka-uwi nga namin is dali-dali nga nagluto ng chicken curry yung asawa ko. So, baling lulutuin niya pala is ala Filipino style na chicken curry daw. Niya kasi sa akin is namimiss niya na daw talaga yung Filipino style chicken curry. At sabi ko nga sa kanya is hindi nga ako marunong gumawa nun, kaya naman siya na nga lang nagluto. Tapos ang ginawa ko is pinagkayod ko na nga lang siya nitong coconut. At ayan nga, ilang minuto din is naluto nga tong chicken curry ala Pinay style daw, sabi ng asawa ko. So ayan, siya nga pala yung nagluto nito. O 'di ba, mukhang Filipino style chicken curry na nga siya. At kaya naman excited na nga ang Indianang Pinay nyo kung ano yung lasa nito, kung totoong Filipino style nga ba or Indian style. At kain po tayo. So bali ayan, excited na excited nga ako tikman kung ano yung lasa nito. So far, pagkatikim ko nga nito is lasang Pinoy style talaga siya. Ewan ko ba ang galing talaga ng asawa ko when it's comes sa pagluluto. Kaya naman ayan, napa-thumbs up talaga yung Indianang Pinay nyo sa sarap.